Idol, magkano sahod sa trabaho mo? Okay, okay. Pero bago ko sagutin yan, tapusin mo muna ang video ko. Okay? Hey! What's up mga kamaster? Ako si Ridan. Gusto ko maging vlogger. Hey! At eto na nga, ngayong araw, i-reveal natin ang ating sahod sa trabaho. Kaya tapusin mo ang video na to. Sisimulan ko nga ito sa aking pagpasok. Kung magkano ang ginagastos natin na normal sa isang araw. At nandito na nga ako sa kahabaan ng Commonwealth. Mag-aabang na nga ako dito ng boss patungo GMA Kamuning. A few inches later. At eto na nga no, nakasakay na ako ng bus. Partida, nakabungis-ngis pa yan. Galing nga Commonwealth Montessori, papuntang GMA Kamuning, magbabayad nga ako ng 20 pesos. A few inches later. At nandito na nga ako no, sa Timog GMA. Sasakay nga pala ako ng MRT mula GMA papuntang Shaw Boulevard. At mula naman dito sa GMA Kamuning papuntang Shaw Boulevard, magkukos lang tayo ng 16 pesos. At dahil may laman yung beep card ko, hindi na ako magbabayad ng cash. Nakaka 36 pesos na nga ako, papasok pa lang. Partida, hindi pa ako nag-aalmusal yan. Depende sa aking tiyan, minsan talaga nag-aalmusal talaga ako pag nakakaramdam ako ng gutom. Pero madalas talaga nagkakapi lang ako papasok. Bumabawi na lang talaga ako ng kain sa lunch break. A few inches later. At nandito na nga ako sa Shaw Boulevard no. Mamaya-maya na lang ulit ako magbibideo, bawal kasi yun sa trabaho. Yun, magla-lunch break na tayo. Shee! Ano muna tayo ngayon, yung pinaka-tipid mood. Tama? Papunta na nga ako ng karinderya kung saan ako makakatipid sa pagkain. Kung magpa-fast food ka talaga araw-araw, aba, wala matitira sa iyong sasahurin. Mas makakatipid ka talaga kung magbabaon ka. Pero hindi naman sa lahat talaga ng oras makakapagbaon ka. Katulad ko, umaasa lang sa mga bili-bili. Kasi nakasanayan ko na talaga ang hindi magbaon. Wala na kasi akong oras para ipagluto pa yung sarili ko. Advantage na lang talaga sa iba yung pagising nila may nag-aasikaso. Eh! O siya, pumili na nga ako dito ng makakain. Natakam nga ako dito bigla kasi ang daming pagpipilian. Sa daming ang pagpipilian, Bicol Express ang aking nagustuhan. O shoutout sa mga taga Bicol dyan. O siya, kakain na muna ako. Yung nagastos ko nga pala dyan, 70 sa ulam, tapos sa kanin 30 pesos. Papaisip ka na ba kung magkano yung magagastos ko sa isang araw? Sa panahon talaga ngayon, bibihira na lang talaga ang libre. Halos talaga lahat binibili. Ganon talaga pag buhay empleyado, hindi ka pwede magreklamo sa buhay-buhay. Pinasok mo yan, di ba? Gusto ko sa ulam, 70 pesos. Normally talaga pag wala kang baong rice, 100 to 110 ganun yung naglalaro. Yung lunch break lang natin. Ano na yung pinakatipid na yan. Siyempre wala kang murang ulam ngayon eh. Yun! Coffee break na. So ngayon, alamin natin kung magkano yung magiging gastos ko ngayong coffee break. Bumili na nga ako dito ng pandesal, panset, tsaka kape. Hindi kasi pwede yung wala kang coffee break. Talagang gugutumin ka talaga sa trabaho. Pagdating kasi sa pagkain, hindi pwedeng tipirin mo yung sarili mo. Lalo't na't ikay nagtatrabaho. Pag tinipid mo kasi yung sarili mo sa pagkain, baka mamaya yung trabaho mo hindi mo magampanan ng maayos dahil dun sa gutom, di ba? Sa coffee break na to, yung gastos ko nga pala umabot ng 66 pesos. Kasama yung kape, yung pandesal, tsaka yung panset. May kamahalan talaga pag nagkantin ka. Halos yung lunch break mo at coffee break mo hindi nagkakalayo ng gastos. Pag coffee break kasi hindi lang pwedeng kape-kape lang or tubig-tubig lang. Mahaba pa kasi yung oras na gugugulin. 66. Okay? 2,000 years later. Yun, uwi na. At eto na nga, uwian na. Ito yung pinakamasarap na part talaga, yung uwian, o diba? Dating gawi, sasakay na naman ako ng MRT galing Shaw Boulevard at papuntang GMA Kamuning. Syempre, katulad kanina, gagastos na naman ulit. Gagastos ako ng 16 pesos papunta dun sa GMA Kamuning. A few inches later. At eto na nga makikipagsapalaran na naman pauwi. At syempre katulad kanina gagastos ulit tayo ng pamasahe pauwi, 'di ba? 20 pesos 'yun. Partida wala pa akong almusal, gumastos agad ako ng 238 sa isang araw. Eto magkumpita tayo bilang isang minimum earner dito sa Metro Manila.
Opo, isa akong minimum earner dito sa Metro Manila at proud ako doon. Ang isang minimum earner dito sa Metro Manila ay nagkakahalaga ng 610. Tapos sa loob ng isang buwan may pasok ka na 26 days. So 610 times 26 days equals 15,860. Pero saglit, syempre ibabawas natin lahat ng ginastos natin dyan sa loob ng isang buwan. So yung normal natin nagagastos sa isang araw, wala pang almusal, 238. So 238 times 26 days equals 6,188. So ibig sabihin yung sahod ko na 15,860 mababawasan ng 6,188. So may natitira na lang ako na 9,672. So yan na lang yung natitira na sahod ko. Syempre pagkakasyahin ko na naman yan sa buong cut-off para sa pagkain, tubig, kuryente, pamasahe araw-araw. Syempre magbabayad tayo ng internet. At syempre meron ako asawa at anak. Syempre papadalhan ko yun nandun sa probinsya. O diba halos walang natira. Idagdag mo pa yung SS Pag-ibig at PhilHealth. Pero ayos lang kahit na walang matira. Basta lumalaban ako para sa aking pamilya. Mahalaga lang naman dun, hindi ka nang aapak ng tao o nang lalamang ng kapwa. Basta tuloy ka lang sa hamon ng buhay. Balang araw, aayon din sa atin yung panahon. Basta manalig lang tayo sa Panginoon. Maswerte na nga ako at may trabaho. Yung iba nga naghahanap pa rin hanggang sa ngayon. Pero laban lang, aayon din yung panahon. Oh, di ba? Biglang saya ng sound. Mag-shoutout nga pala ako dun sa mga nagpa-shoutout sa akin. Shoutout sa'yo, John Isidro Jacob Antic, kay Mark Garbida, Edwin Nagasis, John Mark Alonso, Anisel Oro, at Ronald Olan, kay Maymay Pipito at Arnold Escobar. Yun lang, shoutout sa inyo. Sana nagustuhan mo ang sagot ko sa vlog ko kung magkano yung sahod ko. Para pa sa mas maraming video, isang palo naman dyan. Pwede kayo mag-comment sa video na to para next video ma-shoutout ko kayo. Ako si Ridan, gusto ko maging vlogger. Brrr, and I love you.